Matapos nito ay pumunta sila sa cafeteria upang kumain, ngunit nang magbabayad na, ay wala na palang laman ng ATM card ni Winston. Tinawagan niya agad ang kanyang ama at sinabi nito na kinuha niyang pera. Dito napagtanto ni Sarah na isang sugarol ang ama ni Winston. Dahil sa kahihiyan ay umalis si Sarah ngunit hinabol siya ni Winston at sinabing magtatrabaho siya para magkapera. Ngunit ipinaliwanag ni Sarah na hindi siya makakatanggap ng sweldong kasing taas ang binibigay ni Mia sa kanya para sa kanyang pag-tutor noon. Kaya't iminungkahi niyang pakiusapan niya si Mia na mag-tutor muli sa kanya. Ngunit ayaw ito ni Winston. Pero sabi ni Sarah hindi siya kikita ng malaking pera kung ganon. Tanong ni Winston kung okay lang bang mapalapit naman siya kay Mia. Sabi naman ni Sarah na okay lang ito at sa loob-loob niya, sabi niya na okay ito para may pera naman siyang panggasto sa mga luho niya. Kaya't nilapitan nila si Mia para pakiusapan na kunin muli si Winston bilang tutor niya dahil gipit siya sa pera ngayon. Iminungkahi pa niyang makikipag-break siya kay Winston kung ito ang gusto niya. Ngunit isiniwalat lahat ni Mia ang totoong intensyon ng masamang babae. Sinabi niyang gusto naman niya talagang makipaghiwalay na kay Winston dahil nalaman niyang mahirap lamang ito at may problema sa ama niyang sugarol. Ginagamit lang niya si Mia bilang dahilan para gawin ito at lumabas na siyang mabait sa ibang tao dahil siya ang nagparaya. Dito ay sinabi din ni Mia na hindi na niya kailangan ng tutor dahil meron na siyang magaling na teacher at dito ay sumang-ayon si James. Nagalit naman si Winston at sinabing ginagamit lang niya si James para pagselosin siya at bumalik sa kanya. Pero sabi naman ni Mia, sino ba ang nakikiusap na bumalik bilang tutor niya? Napahiya si Winston at biglang umalis. Si Sarah naman ay may balak na palang agawin si James kay Mia dahil mas bagay daw silang dalawa. Sinabi na lang niya na sana ay pag-isipan ni Mia ang iminungkahi niya sa kanya dahil alam niyang patay na patay pa rin siya kay Winston. Baka daw hindi siya makapagdesisyon dahil andoon si James. Pag-alis ni Sarah ay sinabi ni James na formal na niyang liligawan si Mia at sa awarding ceremony ay ibibigay niya ang kanyang regalo para kay Mia. Kinikilig na iniisip naman ni Mia na baka magpo-propose na si James sa kanya. Sabi naman ni James na tuturuan niya ito para mapaangat hanggang sa top 3 ng klase nila para siya maging student representative at magbigay ng speech sa awarding ceremony. Naisip naman ni Mia na ang pagiging top sa klase lang pala ang regalong sinasabi niya. Pag-uwi ni Winston sa bahay nila ay nalaman niyang kinuha ng ama niya ang kanyang ipon. Nagalit siya sa kanyang ama at sinabing pinaghirapan niya yon. Ngunit sabi ng ama niya na sinayang niya ang pagkakataon na magtrabaho bilang tutor ni Mia dahil wala na siyang makukuhang trabaho na ganun makataas magpasweldo. Kung trinato lang niya ng maayos si Mia, hindi sila maghihirap ng ganito. Habang nagtatalo ay dumating ang pinagkakautangan ng ama ni Winston na si Dong. Dito ay humingi siya ng pera sa anak para bayaran ang utang ngunit sabi ni Winston na wala na siyang pera dahil kinuha na niya ang lahat. Binugbog siya ng ama ngunit nagalit si Dong at sinabing itigil ang drama nilang mag-ama at mga tauhan na lang niya ang bubugbog sa anak niya. Nagmakaawa naman ang tatay na itigil ito dahil baka mamatay ang kanyang anak. Ngunit sabi ni Dong kulang pa iyon na pambayad sa utang niya. Iminungkahi ng ama na may paraan siya para makakuha ng pera sa isang dalaga galing sa mayamang pamilya dahil may gusto ito sa anak niya. Pumayag si Dong at dinala nila si Winston. Pinaalalahanan niya ang ama na kung hindi siya makapagbayad ng 3 million yuan ay papatayin nila ang anak nito. Pumunta ang ama ni Winston sa bahay nila Mia at nagmamakaawang tubusin ang anak niya ng 3 milyong yuan. Ngunit sabi ni Mia na lumapit sila sa pulisya dahil hindi siya magbabayad. Nagdrama ang ama ni Winston na magpapakamatay na lamang nang biglang dumating ang ama ni Mia. Dito ay nagmakaawa muli ang tatay ni Winston na tulungan sila. Inutusan ng tatay ni Mia ang assistant upang asikasuhin ang bagay na ito. Ngunit pinaalalahanan niya na ito na ang huli. Dati palang magkaklase ang ama nila Mia at Winston at simula noon pa ay ama na ni Mia ang laging tumutulong sa kanila kahit noong bata pa si Winston. Nagpaalam naman si Mia at James sa tatay niya na gusto nila makita ang gagawin ng assistant. Pagdating nila doon ay nakitang nahuli na sina Dong at mga tauhan niya. Lumapit sina Mia kay Dong at humingi ng tawad si Dong sa kanya dahil nasaktan niya ang boyfriend nitong si Winston. Sinipa siya ni James at sinabing hindi boyfriend ni Mia si Winston. Sabi ni Mia na mga siga kayo ngunit hindi niyo man lang nabugbog si Winston. Nabigla dito si Dong at hindi maintindihan ang pinapahiwatig ng dalaga.
Nilinaw ni Mia na mga tigasin kayo kaya dapat bugbog sarado si Winston dahil hindi naman kaya ng isang babaeng tulad ko na pigilan kayo. Dito ay naintindihan na ni Dong ang gustong mangyari ni Mia. Nagdrama si Mia at nagkunwaring nagmamakaawa para hindi saktan si Winston. Ngunit patuloy nilang binugbog ito. Makalipas ang ilang sandali ay binulong ni Dong na baka mamatay na si Winston kung ituloy pa nila ito. Kaya't pinaalis na sila ni Mia at pinakawalan si Winston. Nagpasalamat ito kay Mia sa pagligtas sa kanya na inakala niyang mahal pa rin siya nito. Dito ay nagtanong si James kung bakit ganun na lamang ang galit ni Mia kay Winston dahil ang alam niya ay patay na patay ito sa kanya noon. Sabi naman ni Mia na kulang pa ito. Gusto niyang maghirap at magdusa ito gaya ng ginagawa ng pusa sa daga na hulihin ito at sandaling pakawalan at hulihin muli hanggang sa bumagsak ito at hindi na makabangon muli. Sa klase ay nabigla si Mia nang dalhan siya ng almusal ni Winston, ngunit biglang dumating si James at sinabing hindi yan ang pagkain na gusto ni Mia at nilabas niya ang pagkaing hinanda at nagustuhan ito ni Mia. Ngunit hindi ito pinalampas ni Winston at nang magkita sa hagdan, tinanong nito na bakit nagpapaligaw na siya sa ibang lalaki. Inamin niya na nasaktan niya si Mia noon at nagkarelasyon sila ni Sarah pero iba na ngayon. Seryoso na raw siya sa panliligaw kay Mia. Ngunit sabi ni Mia na matinding paghihirap at sakit ang dinanas niya sa kamay ni Winston hanggang na siya ay mamatay, kaya't hindi na ito mangyayari muli. Naguluhan si Winston dito dahil sabi niya na maganda naman ang buhay niya ngayon. Hindi alam ni Winston na ikinikwento na pala ni Mia ang nangyari sa dating buhay niya. Buti na lang at dumating si James at nailayo si Winston kay Mia sa anumang kapahamakan. Dito ay binalaan ni Winston si James na ginagamit lang siya nito para pagselosin siya at mapansin. Kaya't wala siyang karapatang manghimasok sa kanila ni Mia. Bigla siyang sinampal ni Mia at sinabing wala siyang karapatang pagsalitaan si James ng ganon. At dinagdag na tantanan na siya ni Winston dahil gusto na niyang putulin ang ugnayan nila. Nakita ni Sarah ang tatlo at sa sarili niya ay sinabing buti na lang at mataas ang grado niya sa kanila para siya ang tanghaling tagapagsalita sa awarding ceremony. Dito ay ilalabas niya ang bahong tinatago ni Mia at mapahiya sa ibang tao. Paglabas nila Mia ay humingi ng tawad si James dahil hindi niya agad naprotektahan si Mia kay Winston. Sabi naman ni Mia na huwag siyang mag-alala dahil hindi na mauulit ang pananakit ni Winston sa kanya. At nagsorry na naman dahil hindi niya naipagtanggol ang dalaga. Ngunit sabi ni Mia na wala siyang kasalanan dahil napakatanga niya noon at hindi na ito mauulit muli. Sa paaralan, tinanong ni Sarah sa guro kung bakit si Mia ang napiling student representative at hindi siya. Ipinaliwanag naman ito na gusto nilang ibahagi ni Mia kung paano niya napabuti ang kanyang grado at maging inspirasyon sa iba. Sa entablado habang nagsasalita si Mia ay biglang nawala ang mikropono at lumabas si Sarah. Dito ay sinabi ni Sarah na hindi karapat-dapat si Mia na maging student representative dahil isa siyang maruming babae. Dito ay tinanong ni Mia si Sarah kung meron ba siyang ebidensyang magpapatunay nito. Inilabas ni Sarah ang mga larawan ni Mia kasama ang kanyang ama. Nabigla ang principal at direktor sa pangyayaring ito at hindi lubos maisip kung bakit nila ito ginagawa. Naniwala naman ang ibang mga estudyante dito. Humingi ng tawad ang principal sa direktor at sinabing aayusin niya ito. Natawa lamang si Mia sa mga larawan na ipinakita niya. Dumagdag pa si Clara sa pang-aalipusta kay Mia. Inamin naman ni Mia na ito nga ang lalaking nag-aalaga sa kanya. Dito ay ipinahayag ni Sarah na dapat ay mapaalis siya sa university dahil sa kahihiyan na dinadala niya dito. Sinigunduhan ito ni Clara at sinabing dapat maparusahan si Mia sa pagdumi sa pangalan ng kanilang eskwelahan. Sa puntong ito nagtanong si Mia kung sino ang nagsabing may matandang benefactor siya. Tinuro ni Clara si Winston at sinabi nitong siya ang nagsabi na sugar daddy niya ito. Pinagtulungan nila Clara at Sarah si Mia at sinabing mag-drop out na siya na sinigunduhan naman ng ibang mga estudyante. Dito na nagalit ang principal at pinatigil ang mga ito. Pag-akyat sa entablado, ibinida nila Sarah at Clara na nahuli nila si Mia at dapat itong maparusahan dahil sa kahihiyan na dinadala nito sa kanilang paaralan. Sa puntong ito ay pumunta na rin si Winston sa entablado at sinabing humingi na lang ng tawad ang dalaga sa harap ng mga estudyante para matapos na ito at hindi na siya mahirapan. Ngunit hindi nagpatinag si Mia at sinabing bakit hindi niya isiwalat ang totoo niyang pagkatao. Dito ay sinabi ni Mia na anak lang siya ng driver niya
Nakitira sa bahay nila at ginastos ang pera niya para sa girlfriend ni Winston. Nagulat ang lahat sa nalaman at napagtagpi-tagpi nila kung bakit si Mia ang nakasakay sa magarang kotse at siyang nagbayad sa birthday party ni Winston. Dito ay nagalit si Winston at sinabing ginagawa lang niya ito dahil hindi niligawan ni Winston si Mia. Nagalit na rin si James at umakyat sa entablado at sinuntok si Winston. Hindi na rin napigilang umakyat sa entablado ang ama ni Mia at sinabing traidor si Winston matapos siyang kupkupin, palakihin at tulungan ng pamilya niya. Dito ay tinuro ni Sarah na ito ang sugar daddy ni Mia at dapat siyang arestuhin at palayasin. Pinatatahimik siya ng principal ngunit huli na ang lahat dahil sa oras na iyon ay ipinakilala ng bagong direktor ang sarili at si Mia bilang anak niya na kanyang ipinagmamalaki dahil sa tagumpay na nakamit sa universidad. Nabigla ang lahat dito. Ngunit humirit si Sarah na hindi totoo ang sinasabi ng direktor kaya't sinampal siya ng principal dahil sa kawalan nito ng respeto. Inanunsyo din ng direktor na ipapatanggal ang mga salarin na naglabas ng maling impormasyon. Tumakbo si Clara sa direktor at humingi ng tawad. Ngunit sinabi nitong wala na siyang magagawa dahil inapi nila ang anak niya. Paano pa kaya kung sa mahirap na tao nila ginagawa iyon? Ngunit hindi pa natapos si Sarah at sinabing ginagastosan ni Mia si James at ito ang bumubuhay sa kanya. Sagot naman ng ama ni Mia, paanong mangyayari iyon? Siya ang pinakamayaman na binata sa bansa nila at tawag sa kanya ay prinsipe ng Golden Circle. Hindi makapaniwala sina Sarah at Winston sa narinig. Pinatapon ng direktor ang tatlo at hindi sila kailanman maaring tumira at magtrabaho sa lugar na iyon. Dito nagpaalam si James na siya na ang bahala sa dalawang napakasamang tao na nanakit kay Mia at pumayag naman dito ang direktor. Nang matapos ang kaguluhan ay magpo-propose na sana si James ngunit inunahan siya ni Mia na ipagtapat ang pag-ibig niya para sa binata. Inilabas ni James ang singsing at sinabing noon ay hinayaan kitang mapunta sa iba at agad na nag-propose ng kasal kay Mia. Doon napagtanto ni Mia na gaya niya ay nabigyan din pala si James ng ikalawang pagkakataon sa buhay at baguhin ang kanilang kapalaran. Tinanggap ni Mia ang proposal at nagkatuluyan din sila sa wakas.